Okay guys, ito yung pagkain ni Cookie. If you will notice, meron siyang malunggay, no? Kasi ginagamitan ko siya ng malunggay soup. Plus, meron tong pork liver. And minsan, ginagamitan ko siya ng chicken liver para mas magkaroon siya ng appetite. Dahil nawalan nga siya ng ganang kumain. Itong dog food niya, kailangang i-mash ko pa to. Kasi para mas madali niya malulon. Dahil nga, hindi pa siya ganun kahusay ngumuya since nagkaroon siya ng sakit. So, kailangan talaga yung medyo very soft yung kanyang pagkain para mas madali niya. Kasi before, hindi siya talaga makanguya. Ayan, nakamash na yung food ni Cookie. And I add some nag-add din ako ng dextrose powder dito. Dito na ako nag-add ng dextrose powder, hindi na sa water. Direct na. So, let's go to Cookie. Let's wake her up. Cookie! Good morning! Ayan, look! So, teka, buksan natin ito. Kain ka na, Cookie. So, if you will notice, si Cookie may konting twitching pa. Ayan, ito twitch pa siya. Due to her distemper. Here's our food, Cookie. So, pag hindi siya nakakatayo, ang ginagawa ko, pero nakakatayo na si Cookie eh. Kaso minsan tinatamad siya. So, ang ginagawa ko pag ayaw niya pang tumayo, i-offer ko yung food niya ganito. So, pamaya-maya kakain yan. There you go, Cookie. So, tingnan niyo po. Naglilik lang siya, diba? Nililik lang niya. So, hindi niya pa talaga ninunguya yung food. Kaya kailangan kong i-mash yung kanyang pagkain. So, ito guys yung mga supplements ni Cookie. So, wala naman talagang medicine for distemper. Puro supplements lang na pampalakas ng immune system. According dun sa nabasa ko ha. Anyway, ayan, meron siyang immunol, pampaboost ng immune system, and there is polynerve para dun sa kanyang twitching. Pwede naman po talaga yung mga pure na B-complex, like yung Enerplex, yung mga Emerplex ba yun? Parang gano'n. O, basta yung mga pang-aso. Pero I preferred ito. For me, it's mas okay. Disclaimer lang din, hindi ko ina-advise na ito rin yung gamitin nyo, no? It might not work sa inyo, pero it worked for me. Meron din siyang Doxy. Yan, antibiotic niya to. Para mag-prevent yung iba pang infection. And then, yung kanyang vitamins, polyner, Papibayon, may iron and may complex na rin. And then, yung ascorbic niya. So, kung mapapansin nyo, ito is 15 ml. 30 ml lang pala to. 30 ba? Or 15? Hindi ko mabasa. Malabo mata ko. Anyway, kasi sample lang to, no? Binigay lang sa amin. So, very helpful. Dahil nagagamit ko siya, hindi ko na kailangan bumili. But, before, nung nagkaroon siya na Earlysia, ang ginamit ko sa kanya is yung Hemacare na iron. So, meron din siya dito for her kidney. Parang meron din siyang ito, glucose. So, mataas ang glucose content niya. So, pag nilalambot siya, pag stress, ito ang binibigay ko sa aking mga alaga. And ginamit ko na kay Cookie because malapit na rin naman na siyang mag-expired. Kaya, minsan ina-add ko sa water niya yan. Sinisiringe ko. Dahil hindi siya dati maka-inom. So, kailangan ko pang isiringe. So, ayan. Hindi niya to naubos. Pero later, tingnan natin kung mauubos niya yan. Kasi, minsan, pag may natitira siyang pagkain, dumarating ako, or pag tinignan ko siya ulit, pinuntahan ko, ubos. Ayan, bumangon na si Cookie, no? Dati po, hindi siya makabangon, as in. Talagang kumakain siya, nakahiga, pinapakain ko siya nakahiga, pinapainom ko siya nakahiga. Hindi siya makabangon. And every time nagagalawin ko siya, para siyang umiiyak, para siya nasasaktan. Kaya nga nagbigay pa ako na to, sulpirin. Akala ko may muscle spasms lang siya or may pain na nararamdaman. Binilang ko pa siya ng Previcox na para sa pain, pero hindi. Natural na may masakit sa kanya, pero hindi dapat because of his distemper ngayon, may masakit sa kanya. Kasi dumating sa point na nag-seizure si Cookie. Nagkaroon nga siya ng ilang episodes of seizure. Buti nakita ko yon kasi kung hindi ko malalaman na ganun pala yung sakit niya na distemper pala. So nagkaroon siya ng 2 to 3 times, I think 4 seizures. Yung pinakamalala yung talagang naabutan ko siya na nagsi-seizure dito. Yung mata niya nagdudrool, halos
nakahiga lang siya pero yung mata niya panay ang ikot. Tapos hindi siya makatayo, hindi siya nagsusway tong ano niya, may curve. So isa sa mga symptoms ng distemper yung pag nagsusway yung kanyang body, and then ito parang na-paralyze, hindi niya maitayo talaga yan. Luckily, Cookie is getting better, no? Wala siyang diarrhea, hindi siya nagkaroon noon, hindi siya nagkaroon ng sipon, hindi rin siya nagkaroon ng ubo. Pero yung pagmumuta niya noon after matreat yung kanyang Ehrlichia, malala yung muta. Doon nag-i-start kasi yung sa pagmumuta niya. By the way, pinapaarawan ko rin si Cookie, nilalabas ko siya dito kasi kailangan din niya ng sunlight. So dito ko lang nilalagay si Cookie, ano, kasi nga kung may distemper siya, hindi siya pwedeng makalapit sa aking mga alaga. So medyo malayo naman din siya. Ayan. Siyempre nakabantay ako, no? Baka mamaya tumalon siya eh. Pero hindi niya pa kayang tumalon talaga. So pinapaarawan ko siya at least 5 to 10 minutes lang kasi pati ako naaarawan eh. Kaya hindi ako makatagal din sa araw. Kaya importante na arawan siya. Look at her naman, di ba? Napakapayat niya. At least nag-improve na siya. And yung kanyang balat, ay yung balahibo niya, ayan o, nag-grow na. Unlike before, sobrang ano siya, sobrang weak. Ang pangit ng kondisyon niya noon. And yung mga sugat-sugat niya, nag-heal na o. Look. Ito. Kailangan ko na lang lagyan to ng ano, VCO or coconut oil para lumambot yung ano niya na yan. So, ayun. Si Cookie, hindi pwedeng paliguan. Talagang tiis-tiis muna siya ganyan. Pero minsan, pinupunas-punasan ko na lang siya. Yung mga area niya na to. Kasi minsan mabaho eh. Pero hindi ko siya pwedeng paliguan. Dahil nga, hindi pa siya fully recovered. So, ayan na po si Cookie. Hopefully, magtuloy-tuloy na ang kanya recovery. Kailangan na lang niya na mag-gain weight. So, kung before sa owner niya, laging wala siyang kinakain. Dito, lagi siyang may food. Diba, Cookie? I'm so happy for you, Cookie. At least, nakaka-survive ka na. Ayan, diba? Kumakain na siya, yung appetite niya, unti-unti nagbabalik. So, ayan. Maubos naman din. And later, painumin ko na siya ng kanyang mga supplements. So, itong mga supplements niya, hindi ko naman yan sabay-sabay. All in one na at the same time, no? So, may pang umaga, may pang hapon. Hindi pwedeng sabay-sabay. Doon nga po pala sa ginamit kong pangtanggal ng mga kuto ni Cookie, I use NexGard. Yun talagang ginagamit ko sa aking mga alaga. So, sabay-sabay ko na silang trinit. Nag-treat ako sa mga alaga ko. And na-treat ko na nga si Cookie. And grabe yung natanggal sa kanya mga kuto, itlog, grabe as in talagang malala. And then ayun, in-injectionan ko rin siya ng pampataas ng platelet niya para mabilis yung recovery niya dun sa kanya Ehrlichia. Medyo pricey nga lang din. Actually pang tao yon, pero recommended din naman ng vet na gumamit ako nun. So, ayun, ginamitan ko siya nun kasi nung kunin ko talaga siya, sobrang puti na yung gums niya. And then, look at her now. Ayan, pinkish na, diba? And then, yung poop niya nga po pala is normal naman. Since nung kuhanin ko siya, normal naman yung poop niya eh. Hindi siya naging lusaw or wala siyang diarrhea. Solid yung poop niya. Dumating din po sa point na nag-force feed ako kay Cookie kasi nung time na siguro nasa stage siya nung medyo worse yung kanyang sakit, distemper, nakahiga lang siya dyan, pino-force feed ko siya kasi wala talaga siyang appetite at that time, pati yung tubig niya talagang sinisiringe ko lang. And then paminsan-minsan nga ibinabangon ko siya kasi mas matagal na nakahiga lang siya. Yung from side to side kailangan ibiling siya dahil hindi nga siya makabiling. And then minsan din binabangon ko talaga siya para ma-stretch yung mga muscles niya. And of course, you have to talk to her. Kailangan din yon para alam mo yun, ma-feel niya na may
nagki-care ka sa kanya. So, importante talagang maramdaman niya na she's taken care of. So, ayan, nakakaupo na nga si Cookie, di ba? Unlike before, hindi ko na kasi na-video yung iba niyang mga ginagawa kasi wala naman ako intention talaga na ano yung recovery niya na to. But I want to inspire other fur parent, especially may mga pinagdadaanan distemper na pwede talaga makarecover ang inyong mga aso. Basta samahan nyo lang din ng pag-aalaga, pagmamahal, di ba? And then of course, yung kanyang mga supplements, kailangan meron talaga. And yung time talaga, kailangan meron din yon. Diba, ang dami ko alaga. So, hinuhuli ko siya kasi nga, may expose ako sa kanya. So, kailangang ihuli ko siya sa pagpapakain before. So, inuuna ko nga yung aking mga alaga. I make sure na malinis din yung kamay ko before na mag-handle ulit ng iba kong alaga. Especially na may mga puppies pa kami ngayon. So, ayan lang ang routine ni Cookie. After niyang kumain, matutulog. Siguro mamaya pa siya magpupup. Nadakot ka naman na yung poop niya dito. And, pag nagutom siya ulit, uubusin niya yan. Dinadagdagan ko na lang ulit ng water para medyo may sabaw-sabaw pa. So, ayun lamang po ang update ko kay Cookie. Hopefully, magtuloy-tuloy ang kanyang recovery. And, of course, kailangan ko rin naman talaga siyang tulungan. So, ayun. I'm happy for Cookie. And, hindi ako nag-regret. I don't have any regrets na sinave ko siya from her previous owner. Ayun. Thank you. Bye-bye.